Iba po talaga pag yung anak yung kausap. Lalo na pag babae, alam niya kung ano yung nararamdaman ko. Pag halimbawa, umiiyak ako, kwento ko sa mister ko, bigla nang lalayo. Hindi niya ako pinakakikinggan kung ano yung sinasabi ko. Siguro dahil naiyak ako, naiiyak din siya. Kaso pagka babae, mag-iiyakan kami. Talaga masabi ko lahat ang gusto ko sa mister ko. Ganun, lalayuan ka. Tapos pag saka na lang pahapyaw lang sabihin, hindi, wag mo na isipin, ganun lang. Manala pag sa babae, iba talaga sa babae. Yes, Joelyn. Ito po, lagi kong kakwentuhan. Kaya itong mga nakalipas na araw, sobrang lungkot ko. Ito po tuwala nito, hindi po namin to nilabhan. Ito po yun, yung violet. Yan po yung huli niyang gamit. Kaya sobrang nakakalungkot. Pag po namimiss ko na yung anak ko, ay wala na. Nalimutan ko nang magtrabaho, nakalimutan ko na lahat. Nalulungkot na lang ako. Kaya ngayon nga, sabi nila na pumapayat nga daw po ulit ako kasi may pagkakataon na namimiss ko. Nahihirapan ako. Hindi ko matanggap. Yan pa mga bossing ko. Parang 2 days po ako na hindi masyado makatulog. Hindi ko alam mga bossing ko at nagpaparamdam na naman to sa akin si Joelyn. Namimiss ko na naman mga bossing ko, si Joelyn ko mga bossing. Alam niyo po ba, biglang pumasok sa isipan ko na kaya dumating si Justin. Lahat ng bagay ay may dahilan mga bossing. Dahil yun nga po mga bossing ko, kaya dumating si Justin dahil yun nga po, mawawala nga po ang aking anak na si Joelyn. Kasi mga bossing ko, ang pagitan po nila, 9 years ang pagitan nila ni Justin at saka ni Joelyn. May nakapagsabi lang po sa akin na, sabi, sundan mo yung anak mo at si Joelyn sundan mo at magiging lalaki yung susunod. At sabi nga po ay swerte. Pero parehas po silang maswerte. Parehas po yan, lalo na rin po si Joelyn. Kasi si Joelyn, syempre, panganay po siya. Ano po yan, siya po yung kawaksi ko sa lahat mga bossing. Sa lahat po mga bossing, sa lahat ang nakasaksi ng sobrang hirap namin sa buhay, yung mga ganun. Siya po lahat. Kaya yan po, lumaki po yan. Madiskarte, masipag, hindi po mahiyain kasi nagkaroon kami ng pwesto sa palengke. Katulong ko po yan sa pagtitinda, hindi po yan nahihiya. Kaya marami po natutuwa po dyan. Pag po kasama ko siya, ay magaling naman ang batang ito, hindi mahiyain, ang galing magbenta, yung mga ganun mga bossing. Kaya si Joelyn po lumaki po ng ganun. Yung po mga bossing, biglang pumasok sa isipan ko, lahat po mga bossing ko ng nangyayari ay may dahilan. Kaya dumating si Justin para magkaroon ako ng dahilan para mabuhay pa mga bossing. Kasi kung wala akong anak, mister ko lang kasi mister naman. Mister ay kumbaga asawa, iba pa rin ang timbang mga bossing ko ng anak. Ang anak, iba talaga po yon. Parang unconditional yung love mo sa kanila. Kasi kahit walang sukuli, kasi pagka mister, kailangan magtulungan kayo, di ba? Pag hindi ka tinulungan, talpog sa akin ng mister ko. Pero yung ano ko, ayaw ko pa nga pakikilusin. Ko, anak, lakad na, gawin mo muna assignment mo, unahin mo na yon. Ako na to, kaya ko na to, yung mga ganun. Kaya dumating si Justin, kasi pag ako hindi dumating si Justin, nagsusulil lang anak ko. Masabi ko, sigurado, hindi ko kaya. Kahit nandiyan ang mister ko, kung papahiga-higa na lang, iindahin ko. Ngayon, wini-wish ko, mahaba pa ang buhay ko dahil nga meron pa akong Justin. Kasi kailangan humaba ang buhay ko kasi bata pa yung anak ko. Yung mga ganon. Kaso minsan, nabigla ako namimiss si Joelyn. Bigla na lang akong iiyak, namimiss ko. Pag nakausap ko yung mister ko, na ano siya kasi inaiyak ako, nilalayuan ako. Kasi kung sisipan ko, maigi pa pag yung anak ko, kausap ko.